Magandang araw sa inyong lahat mga kamatsas. Wawakasan na natin ang naging match between Hansmoke Niemann and Anish Giri sa kanilang pinaglaban ng Rapid, Blitz at Classical. At itong huling match nila, Rapid na ito. 15 minutes plus 10 seconds increment. Pumili na naman tayo ng best game nila. At sa end part po, papakita ko sa inyo ang naipong mga scores. Sino ba ang nag-uwi ng $30,000? At kung sino naman ang natalong mag-uuwi ng $20,000. Okay? Ang ginawa ni Niemann, nag-E4. C5 si Giri. Sicilian talaga. Oh. Masaya lagi depensa ni Giri ngayon. At pinasok ulit ang paborito niyang Najdorf legendary variation. Pero nag-Bishop D3 talaga. Si Niemann, pinapauso yung Bishop D3. Oh. G6, pinag-combined na Dragon at Najdorf. Dragadorf ang tawag dito. Nag-Bishop E3 develop, agad namang inistorbo ni Giri kagad. O para mapaalis ang Bishop, umiiwas talaga yan. Kasi po mga kamatsas, kung kayo ay aangat lang ng Queen para masabing may suporta, kakapturin lang yan. At grabe ang lakas ng Bishop dyan. Wala nang tatapat dyan. Fianchetto yan eh. Kaya iniingatan talaga yung Dark Square Bishop at iniiwas talaga. H6, bumalik Bishop C1. Kakaiba diskarte ni Niemann, ano? Naiibahan talaga ako. Usually, Bishop H4, atras lang dyan. Mga ganun lang eh, no? Pero dito, umatras eh. Knight C6 at yan kagad ang novelty. Dahil ang naitala pang recorded game dito sa chess.com ay bumalik lang ang Knight. Okay? So, Knight C6 new move. Kinapture-capture at nag-Bishop E2 para mapaatras ang Knight. Umatras lang at nag-castle. Bishop G7, Bishop E3. Bumalik na uli sa tamang pwesto ng development. At nag-castle. Queen D2. Tumempo attack muna. King H7 dinipensahan at nag-Rook A D1 with the idea of E5. Aatake na yan dyan since hindi pwedeng kumapture. Nakapin. Yan. At naramdaman ni Giri na Queen C7. Ilag kagad sa malakas na pin at nag-H3 para hindi rin naman makabalik yung pang-istorbong ginagawa dyan. At nag-A5. Ayun. Para yung Bishop maaring i-exchange sa Light Square Bishop at itong A5 may posibilidad din na kumain ng space sa Queen side. A4, Queen A5, mga ganong diskarte. At nag-B3 naman si Niemann. Medyo kakaiba na naman. Kasi kung ako dito ang puti, baka mag-F4 na lang ako eh. Pero dito nag-B3 oh. Ano idea? Para makontrol ba ang A4? Pero tinuluyan pa rin ni Giri, nag-A4 pa rin siya. Ang dahilan niya, pag kinapture ng Knight, meron din namang bawi sa E4. Pag kinapture naman ng pawn, double pawn naman. Weak naman yan. Pangit naman yan. Nag-F4. Ayun. Hindi na pinansin ni Niemann. Kumbaga, bahala ka dyan. Kinapture-capture para magkaroon ng tempo control. At nag-Bishop A6 para maihataw na ng exchange. Ang ganda ng ginawa dito ni Giri, no? Equal ang evaluation bar. Kinapture-capture at nag-Bishop D4. What is the idea behind Bishop D4, mga kamatsas? Mag-E5 ba? Pwede, no? Pwede. Nag-Knight D7, ayun, wag lang maka-E5, okay lang mapalit ang fianchetto, basta sa kapwa Dark Square Bishop, okay lang yon, normal yon mga kamatsas. At kinapture na, capture, nag-E5, yun, grabe, bumira ng malakas na pamressure. Siyempre, di pwedeng capturein, mabibitin yung Knight sa D7, at nag-D5 lang dito para solid ang pawn structure. At siyempre, hanap-hanap ng mga magagandang idea paano makakahampas ng malakas na atake. Nag-Knight E2 si Niemann. Ayan. Ano idea? With the idea of Knight D4, pwedeng ganun. Or mag-Knight G3, then later on F5. So may mga ideas like C4 din na paparating, pressure. Yan. At ang ginawa dito, nag-E6. Mas pinagtibay lang ni Niemann ang kanyang center pawns. At nag-Knight G3. Ayan na nga. Saan pupunta yan? Sa E4. Pag kumapture kasi may bawi naman anytime sa Knight. At itong lundag ng Knight E4, pag pinabayaan naman, lulundag naman, papasok naman yan sa square D6. Ay, ang lakas. Pag nakaganyan na. Nag-Rook A2. Okay.
Rook A2 ang idea, pag nag-knight E4 ka-capturein lang. Pag nagkaroon ng exchange, mabibitin po ang pawn sa C2 pag nawala ang reyna. Okay, paki-imagine na lang po. At ang ginawa dito, nag-king H2. Iwas muna sa mga pwedeng timing ng atake. Yan. At dito, nag-rook B8. Ayun, simple lang din pero malakas din ang laman. Ang rook B8 idea ay para hatawin lang ang pawn sa B3. Hindi makakapture dyan dahil nakapin. At nag-rook F3. Dinipensahan. Queen A5. Ayun. So, naramdaman dito ni Giri na mukhang okay na siya sa endgame. Almost active ang kanyang mga rooks kaya malakas ang loob niyang makipaghamon ng queen to queen para pag nawala ang queen, pa-endgame na kagad. Umiwas dito si Niemann. Naramdaman niya hindi siya pwedeng basta-basta makipag queen to queen. Queen B5, todo-todo habol, rook D, D3. Ayaw! Ayaw talaga. Nag-knight C5. Ay, dito sa pagkakataong ito, mukhang talaga mapipilitan na si Niemann. Nag-rook C3. Genius. Queen B4. Sigiri naman ang umayaw. Bakit? Pag nakipag-exchange dyan, capture, bitin yung knight. Pag umalis, rook takes C6. Pag dinipensahan, baliwala, may knight D4. Matitempuhan lang. Galing. O, ngayon, kaya pala umiwas dito si Giri. Nag-queen B4 lang. Queen F2. Parang ini-invite lalo yung knight E4 na paparating, no? Rook B5, dinipensahan. Ayun mga kamatsas, dito po may ginawang interesting move. Puzzle number 1 tayo mga kamatsas. Ano kaya yung interesting na yon na ginawa dito ni Niemann na talagang nakakagulat yung dating nun? Sa ilang sandali lang tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. At congrats sa nakakita ng F5. Grabe pala yung tira na yan. Lakas ng dating. Oh. Kinapture, yun lang. Bakit kinapture? Dapat daw po ay knight E4 immediately. I-threat ang reyna. So, knight takes E4. Magdi-d takes E4. May tempo threat pa. At based sa continuation, rook C4. Magku-queen to F8. Tapos, rook G3. Ay, ang gulo. Ang gulo din pala. Pag kinapture din queen e7. So, black is okay. And rook takes e4. White is okay also. So, wala pa naman ganong kalala. Kitang-kita naman ang evaluation bar. Pero grabe mga kamatsas, malalim. Ano? Malalim. So, balik tayo sa e takes f5. Talagang gustong makita ni Giri ano bang ibig sabihin ng f5 mo. Ha? Eto na, nilabas na. Boom! Knight takes f5. Brilliant! Pinuri talaga ng computer engine. Rook takes F5. Ayun, kailangan balikan yun. Rook A7, kailangan balikan at depensahan yan. Rook G3, check yun nga lang. 3 pyesa nagtulong-tulong. Ayun, sunod-sunod pala yun. E6, naku po. Napakalakas na birada niyan. Pag kinapture kasi ng knight, ayun bitin ang rook sa A7. Pag naman dinedma yan, may rook takes F7 paparating. Naku, mamamatcha ang black king. Nag-rook BB7, dinagdaga ng depensa. Naku, ito, yun lang. Parang computer engine talaga. Over the board tournament to, hindi online mga kamatya sa ano kaya ang brilliant move, number 1 move ng computer engine dito na nakuha. Perfect talaga ang tira ni Niemann. Puzzle number 2 sa ilang sandali lang tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Grabe, nakakabilib tong tira ni Niemann. Pang stock piece talaga. Queen E3. Grabe, perfect. Precise talaga. Queen E3, ang idea ay to capture the H6. So, hindi pa rin naman makapture yung pawn kasi nga kakapturein lang ng queen yan. Hindi makakabawi. Nakapin. Grabing tira yan. Accurate. Nag-knight takes E6 na lang ang ginawa. O di queen takes E6. Wala bang ibang paraan? Let us analyze mga kamatsas. What if knight e4? Magku-queen takes h6 check. Pag gumanon kasi, papasok ang tore. Grabe na palang mga pasok-pasok yan. Kukuyugi na. King d6, e7 check. Going to e8 promotion. So, naku po, talo. Talo. Kasi pag umangat, promote.
Pag nag-king D7 naman, may E8 queen. Check, capture. And then, teka muna. Kala ko may simple queen F8. May queen pa pala nagbabantay. Di kahit simpleng queen E6 check na lang. Pag nag-king to D8, mayroong rook G8 check. So, matchas na rin. Pampatagal na lang, capture lang. Ngayon, kung magro-rook E7, so rook G8, matchas pa rin. Grabe, galing. Ang ganda naman nung Queen E3 na tira. So, sa dinami-dami ng nakita ni Giri, kinapture na lang niya. Capture, Queen takes, Queen H4, and last move mga kamatsas, Queen D6 check. Nag-resign na si Giri. Grabing mga tira, napakabigat. Ang galing. So, bakit nag-resign? Pag nag-King E8, may Rook G8 matchas. At kapag humarang dito ng Tore, may Rook takes F7. Capture, Queen G6 check, King F8, matchas sa G8. Ngayon, kung ang gagawin naman ay Queen to E7, still, Rook takes F7, check pa rin, capture with the idea of Queen G8, matchas. Ang naging score nila mga kamatchas, silipin natin ang score nila sa Blitz, 7.5, 4.5 in favor of Hans Mukniman. Sa Rapid naman, ang score nila, sa Classical, since 3 points per win, Niemann 9 points, Giri 6 points. At sa kanilang Rapid naman, all 6. Bawian lang. Pero all in all, definitely wins for Niemann kasi tinalo ni Niemann sa Blitz at Classical. Grabe issues mga kamatsas, ang lakas ni Niemann. So kapanapanabik din ang aabangan nating kanilang semifinal match between Magnus Carlsen sa Paris naman gaganapin. Over the board din yon. Yun yung speed chess semifinals mga kamatsas. Silang dalawa ni Magnus magmamatch na. Yan ang inaabangan ng marami, yung match talaga. Hindi yung pa isa-isang game lang, 'di ba? Dito malalaman, matutuldukan na kung talagang kaya ba ni Niemann si Magnus or pipitikin lang ni Magnus. Ano pong masasabi nyo sa kanilang hinaharap na match this coming September 7 kung di ako nagkakamali or September 6 sa Paris? Abangan natin yan. Ano po ang masasabi nyo sa kanilang statistics? Sa inyong analysis, sino ang lamang dito? Nakakasiguro ba si Magnus? Or medyo critical path unclear? Comment down below mga kamatsas. Usap po tayo, huwag tayong mag-aaway. Okay? Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.